Lahat pinupuri si Mr. Lang, sabi nila ang galing-galing daw niya. Maraming beses na natin nakita tong lugar na to sa labas pero never tayo nagkaroon ng lakas ng loob pumasok. Salamat kay Brother Lang, finally nagkaroon tayo ng opportunity. Iniisip nilang na sobrang boring daw mag-spend ng time dito kasama lahat ng tong mga tao. Kung hindi ko lang gustong malaman kung ano talaga yung mga staff ng company na to, hindi ako pupunta. Biglang dumating si Lon at Kai. Binati nilang si Brother Kai, tinanong niya kumusta na ito, sabi niya ang tagal na nilang hindi nagkita. Explain nilang na nakikipag-hangout siya lately kay Brother Bao. Tanong ni Kai kung kilala nilang si Brother Bowo. Sagot nilang, number 1 underworld boss siya sa country natin, isang tawag lang niya pwede nang magpayanig sa mga celebrity. At guess what? Right hand man na niya ako. Biro nilang, alam mo naman siguro kung para saan yung right hand, di ba? Tumawa si Kai, sabi niya, oo, pero alam mo ba kung gaano kahirap maging right hand man niya, Brother Lang? Kalimutan mo muna si Brother B, sabihin mo sa akin kung sino tong lalaking to na may guts na hamanin ka. Tinuro nilang yung lalaking naka-glasses, sabi niya, boyfriend yan ni Shaman. Mas arrogant pa yan sa kahit sinong nakilala ko. Pinapanood si Kai, nag-comment yung iba na baliw daw si Wang Kai at pinayuhan silang lumayo sa kanya. Tanong ni Kai kay Luan, kilala mo ba ako? Binaliwala siya ni Luo Chan, sabi niya, sa itsura mo pa lang, halata nang hindi ka importante. Tumabi ka nga, gusto ko magpahangin. Iniisip ng lahat na mas baliw pa si Luan kaysa kay W. Kai. Iniisip ni Kay na may guts tong lalaking to, tingnan natin hanggang kailan niya kayang panindigan niyang pagiging matapang niya. Samantala, ni-reveal ni Jinshin na successful yung plano nila na i-offend si Luan. Nag-start ng mag-party yung lahat. Tanong ni Jinshin kay Luan kung paano niya nakilala si Xiaman pero hindi siya pinansin ni Luan. Frustrated siya, inulit niya yung tanong niya, bingi ka ba? Sagot ni Luan, hindi ako bingi pero ikaw ata yung bingi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mind your own business? Inimbitahan ni Kai si Brother Lang sa upper floor, sabi niya may mga interesting games daw doon. Diyan na mahuhulog si Luo Chan sa trap nila. Pumunta sila sa upper floor kung saan nagulat silang na makitang maraming tao na nagsusugal. Explain ni Kai na outer area lang to na may limit lang na 1,000 chips. Yung mga may totoong pera, hindi dito naglalaro. Sa loob sa inner area, walang limit. Yabang ni Len tungkol sa family nila na matagal nang nagsusugal at kung paano sila yumaman. Binigyan nila si Jinshin ng card na may 50,000 chips, hinihikayat siyang sumubok. Samantala, nalulungkot si Xiaman, iniisip niya na lahat ng iba may mayayamang boyfriend samantalang yung kanya walang silbi. Tanong nilang kay Luo Chan kung bakit hindi siya sumasali. Sagot ni Luo Chan, yung sugal, delikadong hukay yan, madaling pasukin pero mahirap takasan. Kontra ni Kai, madaling kumita ng pera pero yung pag-invest nito ng tama, yun ang totoong challenge. Pang-asar ni Len, kapag hindi natin ma-achieve yung isang bagay, sinasabi nating maasim na ubas. Nagdesisyon si Xiaman na sumugal kahit binalaan na siya. Matapang na sinabi ni Xiaman na pera niya yung pinangsusugal niya kaya walang dapat makialam. Sigurado si Nalang at Kai na mahuhulog na siya sa trap nila. Nag-start manalo ng malaki si Xiaman, tuwang-tuwa siya. Nag-comment yung mga kasamahan niya kung paano yung 3,000 niya naging mas malaki pa. Hinikayat nila si Luan na sumubok pero tumanggi siya, sabi niya walang maidudulot na maganda ang sugal kundi talo lang. Tumataas yung mga taya at hindi nagtagal, nanalo yung skilled gambler ng lahat ng pera sa isang round. Gulat na gulat yung lahat. Hinarap ni Kai yung gambler, inakusahan niya itong mandadaya pero binaliwala lang ito ng gambler, sabi niya, sa lamesa, pera lang ang importante. Lahat ng iba, pangalawa lang. Nakita namin na nagagalit na si Kai pagkatapos niyang matalo ng sunod-sunod. Tapos lumapit yung bodyguard niya sa kanya at sabi, Sir, please lang, wag na po kayong gumawa ng gulo. Sagot ni Kai, bakit mo sinasabing gumagawa ako ng gulo dito? Hindi mo ba nakikita na nandadaya yung basurang yan? At saka, kilala mo ba ako? Nagtatrabaho ako para kay Brother Bob. Right hand man niya ako. Nung moment na yon, lumapit si Brother Da at sabi, Bu, right hand man ka ni Brother BV. E di basura ka lang pala.
Sino ba ako para ipakita mo yung pagmumukha mo? Tingnan ko nga kung sino tong nagsasalita ng walang katotohanan dito. Kinakabahang umutol si Kay, Brother Da, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Sinampal ni Da si Kay at sinabing, Daga, paano nagkaroon ng mataas na status ang isang katulad mo? Imposible ngang tawagin mo akong Brother Da. Tapos tumingin ako sa gilid at nakita kong sinasabi ni Brother Da, narinig ko na may nandadaya dito. May magsasabi ba sa akin kung sino? Natakot ang lahat sa opisina nang marinig yon. Tinuro ni Kay yung nakaupong lalaki at inakusahan itong mandadaya. Biglang sabi ni Da, Hoy aso, hindi ikaw ang tinatanong ko. Tingnan nyo, alam ng lahat na ito ang pinakamagandang lugar para magsugal sa buong Tongchu pero hanggang ngayon, walang nadaya dito. Kung sinasabi mong may dayaan na nangyari, binabastos mo ang pangalan ni Brother Bob. Sumingit si manager lang, hindi Brother Da, siguradong misunderstanding lang to. Mahina lang talaga kami at hindi namin alam kung paano maglaro. Sagot ni Brother Da, okay, walang problema. Maglaro kayong lahat sa harap ko. Babantayan ko yung laro, sigurado ako na habang nandito ako, walang makakadaya kahit sino. Kapag nabawi nyo na lahat ng talo nyo, pwede na kayong umalis. Kinakabahang sabi ng lahat, pero wala na kaming pera. Kung maglalaro pa kami, babalik yung mga installments namin. Sabi ni Da, walang problema. Papahiramin ko kayo ng pera pero kahit magkano yung ipahiram ko sa inyo, babayaran nyo ako ng triple. Kung may bayag kayong sumugal, dapat may bayag din kayong magbayad ng triple. Nang marinig yon, natakot na talaga ang lahat. Biglang humarap si El Chan at sinabi, walang lakas ng loob yung mga talunan para maglaro kaya bigyan nyo ako ng $100,000. Ako ang maglalaro, bulalas ni Jim, Lochan, baliw ka na ba? Sumingit yung iba, Lochan, kung hihiramin mo yung pera na yan, babayaran mo yan ng 300,000. Kumpiyansang sagot ni Lan, huwag kayong mag-alala, hindi ako matatalo katulad nyo. Sabi ni Brother Da, Hoy bata, bibigyan kita ng $100,000 pero dapat mong bayaran yan ng $300,000. Sagot ni Lan, hindi ako nagsasalita ng walang katotohanan. Simulan na natin at ibigay na yung mga baraha. Pagkabigay ng mga baraha, matapang na sinabi ni Lan, or reveal ko na lahat ng baraha ko. Sigaw ng iba, baliw ka na ba? Hindi mo pa nga tinitingnan yung mga baraha mo tapos ay reveal mo na agad. Siguradong matatalo ka, bulong ni manager lang. Tong basurang to mas lalo pa tayong pagkakagulo. Pero ngumiti ng may kumpiyansa si Luchan. Reveal ni Lee, mayroon akong 3 queens. Sagot ni Lan, sorry, pero mayroon akong 3 kings. Ibig sabihin, panalo ako. Gulat na gulat ang lahat. Sigaw ni Lee, paano naman ganoon kaswerte tong lalaking to? Pagkatapos ng ilang rounds pa, nakapag-ipon sila ng malaking tumpok ng barya. Sabi niya, tingnan nyo, ito na yung eksaktong $1,004,000 na nawala sa inyong lahat. Tulala si Brother Da at iniisip niya, paano? Nanalo tong lalaking to, sigurado number 1 gambler to. Sabi ni Lan, heto na yung $300,000 nyo. Wala na kayong utang. Biglang may nagsalita mula sa likod, pwede na kayong umalis lahat pero ikaw, bata, may 1 ka. Paglingon ni Lan, nakita niya si Brother Bob mismo. Iniisip ni Lan sa sarili niya, mukhang wala nang masyadong oras para ayusin tong mga idiot na to. Kumalat ang takot ng makilala ng mga tao si Brother Bob, ang uncrowned king ng underworld ng Tungjuz. Inutusan ni Bob si Dan na linisin ang lugar at sinabihan silang na umalis kasama ang iba. Nagpasalamat ng sobra silang at itinulak palabas ang lahat pero naiwan si Luchan. Habang umaalis ang iba, pinag-usapan nila ang guilt at kawalan nila ng magawa sa sitwasyon. Umaasa silang babalik ng ligtas si Lan. Sa loob, hinarap ni Lan si Bob at sinabing, bakit mo ako pinigilan? Ano bang gusto mo? Sabi ni Evenhang, hindi ka dapat kabahan. May talento ka sa paglalaro ng baraha. Gustong-gusto kita at gusto kitang makausap tungkol dito. Tingnan mo, may sinasabi rin si Chan tungkol dyan. Hindi, ayaw kitang kausapin. Ang sabi, dapat alam mo lang ang limitasyon mo. Puno ang buong syudad ng mga taong nagpapanggap na magkakapatid. Wala ring kumakausap kay Hang. Sabi ni Da, kalma lang. Diretsong magsalita tong batang to. Isish,
Diretsahan na kita. Makinig kayong dalawa. Dalawa lang ang pagpipilian nyo, sumama kayo sa akin at magtrabaho sa ilalim ko, o mawala ang dalawan nyong kamay. Hindi nagagalaw tong mga kamay na to. Tumatawa niyang sabi, nakakatawa kang tao. Akala mo ba sa 4 na aso makakagawa ka ng leon? Huwag mong kalimutan, aso ang aso at leon ang leon. Sabi ni Evenhang, pakiramdam ko nakikinig ka sa akin kaya hindi ka magtatrabaho sa ilalim ko. Sabi ni Chan, una sa lahat, sabihin mo sa akin kung sino ka. Para makapagdesisyon ako kung susundin kita o hindi. Isa ka lang lalaking nagdadala ng 10 aso para manakat ng mga tao. May naamoy akong mabaho sa'yo. Ayokong ang kausapin ka, lalo na magtrabaho sa ilalim mo. Galit na sagot ni B, binigyan na kita ng pagkakataon pero binaygo mo ako. Alam mo na ang gagawin mo. Kaya mula ngayon, sabi ni Da, hindi na ako magpipigil. Habang naghahanda umatake, pinagmamasdan ni Da ang sitwasyon. Sumingit si Luo Chan, dugo ang nasa mga kamay mo. Napakarami mo nang pinatay ng walang dahilan. Sagot ni Da, anong problema? Natatakot ka ba? Pero hindi mo inisip ang susunod mong buhay bago to. Pag-iwas sa atake ni Da, sabi ni Luo Chan, sobrang mali ka. Walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa akin. Para patunayan yan, bibigyan kita ng demonstrasyon. Habang nagsasalita, sinalag ni Luan ang isang pana gamit lang ang isang daliri. Iniisip ni Luan, dati kong hawak ang kapangyarihan ng Emperor Scripture pero ngayon pakiramdam ko mahina ako. Kailangan ko ng mas maraming lakas para mabawi ang kapangyarihan ko. Gulat na gulat ang mga tauhan ni Hank, paano to nangyari? Natalo siya sa isang atake lang. Sabi ng isang guard, sigurado mataas na martial artist yan. Kinilala yon ni Evenhang, sabi niya, huwag kayong magpanik. Malakas siya pero dapat may limitasyon yan. Iniisip ni Hang, paano kung hindi ko sinasadyang ma-offend ang isang teacher? Tumawag siya ng reinforcements pero kinabahan ng mabilis na natalo ang 20 niya na tauhan. Bakit walang sumasagot sa mga tawag ko? Tanong niya sa sarili. Sa wakas, may sumagot. Bo, anong problema? Pero sobrang kinakabahan si B para magsalita. Neutral niyang sabi, huwag kang magpanik, kalma lang. Nandito lang ako. Nagbago ang eksena, nagngangalang Missy ang sumagot sa tawag. Tumawag ka ba sa akin? Baka nasa panganib si B. Maghanda ka na agad, pupuntahan natin siya. Sagot ng Boldmaster, maghahanda ako. Bumalik ang eksena kay B, inamin niya, akala ko mahina ka pero nakikita ko ngayon na hindi pala. Yung tinawagan ko lang, yun ang hari ng syudad. Kahit 12-12 katulad mo hindi siya matatalo. Sabi ni Chan, mabuti. Tawagan mo na siya agad. Wala akong oras na sasayangin. Gutom na ako at kailangan ko ng umuwi para kumain. Nagulat si Hang sa kay-abangan ni Chan. Komento ni Luo Chan, nakakabagot maghintay hanggang sa dumating ang mga tauhan mo. Bakit hindi tayo maglaro ng isang laro? Ang tawag dito ay 1000 USP to, isang larong ginagamit sa pag-torture. Nagbago ang eksena, dumating si Boldmaster sa hotel. Anong nangyayari? Bakit kayong lahat nakatayo sa labas? Explain ng mga guard, inutusan po kaming harangin ang daan. Pinagalitan sila ni Boldmaster, mga gago. Hindi nyo ba alam na nasa panganib ang amo nyo? Sa loob, nakita niya ang mga guard na talo. Naka-offend tayo ng napakalakas na tao, bulong niya. Panik si Bao, ang laki mong aso. I swear, papatayin kita balang araw. Ngumisi si Luan, marami ka ng training, no? Karamihan hindi tatagal ng ganito. Dumating si Master Yon, sumisigaw, Bowo, okay ka lang. Umiyak si B, sa wakas dumating ka na. Tulungan mo ako, papatayin ako nitong demonyong to. Pinagalitan ni Shuang si Hang, gago ka. Alam mo ba kung sino yung in-offend mo? Teacher siya ni Miss Iwang. Napagtanto ni B ang pagkakamali niya at lumuhad, nagmamakaawang patawad. Pinag-isipan ni Luan, dahil isa siya sa mga tauhan mo, papatawarin ko na si Bao. Sabi niya. Sabi ni Shuang kay Bao, magpasalamat ka na agad. Umiiyak na nagpasalamat si Bao kay Luo Chan. Maya-maya, binigay ni Shuang kay Luo Chan ang isang option invitation. Sabi ni Grandpa, baka may makita kang magugustuhan mo dyan. Explain ni Shuan. Tinanggap ni Luan, na pagtantong gusto ng pamilya ang tulong niya.
Kapalit. Nagwakas ang kwento na sugatan pero mas matalino si Bao. May natutunan akong isang bagay sa buhay. Kung may mas makapangyarihan sa'yo, mas mabuting magpakumbaba ka sa harap niya kung gusto mong magtagumpay sa hinaharap. Kung makikita ko man si Marshal Luan, tahimik akong luluhod sa harap niya. At oo, tandaan, sabihin niyo hindi sa ngipin. Maghanda kayo ng napakagandang regalo para kay Mr. Luan. Malaki ang naitulong niya sa atin sa pagligtas ng buhay natin. Dapat nating suklian ang kabutihan niya. Sino ang nakakaalam, sa pamamagitan ng mga nangyari ngayon, baka makuha natin ang pagkakaibigan ng isang napakamakapangyarihang tao. Pero hindi natin kayang maging kaaway niya. Mahalagang makuha natin ang kapatawaran niya. Kinabukasan sa Alma Hotel, dumating si Luo Chan at sabi ng receptionist, "Sir, pwede ko po bang tingnan ang invitation card niyo?" Ipinakita ni Lakan ang invitation niya at pumasok sa party. Sa ibang eksena, nakita natin si Jin na nakikipag-usap sa isang kaibigan. Sabi ng kaibigan ni Jam, "May nakita akong isang binatang lalaki dito. Mukhang hindi siya katulad ng kahit sinong young master na kilala natin. Sa syudad natin, sino siya? Parang ngayon ko lang siya nakita," tanong ng kaibigan ni Jam. Sagot ni Jin, "Alam kong curious ka pero wag mo nang pansinin. Isa lang siyang walang kwentang tao mula sa isang maliit na baryo na ang meron lang ay yung factory trust ng tatay niya. Trust me, hindi siya worth it pagtuunan ng pansin. Pero private auction to." Kontra ng kaibigan ni Jen, "Paano nakapasok dito ang isang taong walang significant background?" Sabi ni Jiang S.I., "Young Master Chan, maniwala ka sa akin, nakilala ko na yan dati." Wala siyang importansya. Nagduda si Chan ngayon at tinanong si Shan, "Parang hindi mo siya gusto. May nangyari ba sa inyong dalawa?" Dumilim ang mukha ni Jiang, "Inagaw niya yung babaeng gusto ko. Sa tingin mo magugustuhan ko siya pagkatapos noon?" Ngumisi si Chong, "So inagaw niya yung magiging sister-in-law mo. Mukhang masama tong lalaking to. Turuan natin siya ng leksyon. Paano niya nagawang bastyusan ka?" Nagbago ang eksena. Nakaupo ng kalmado si Luo Chan at nagbabasa ng libro. Lumapit si Chan sa kanya at sinabi, "Ngayon lang kita nakita dito. Sino ka at sino ang nagdala sa iyo dito?" Binaliwala siya ni Luo Chan at nagpatuloy sa pagbabasa na ikinainis ni Chan. Dumating si Jiang at sinabi, "Hoy, may tinatanong sa iyo yung kaibigan ko. Bingi ka ba o pipi? Bakit hindi ka sumasagot?" Sa wakas sumagot si Luan, "Hangin ham-ihi po, bro." Nagulat sina Zhang at Chong. Bulalas ni Chong, "Anong klaseng kalokohan yang sinasabi mo?" Tumawa ang isang babae sa malapit at nagpaliwanag, "Sikat na kasabihan yan. Ibig sabihin, mind your own business." Tumingin siya sa kanila at idinagdag, "Dapat sundin niyo ang payo niya." Kalmadong sabi ni Luo Chan, "Mukhang clueless kayong dalawa. Hindi nyo kasalanan pero at least matuto kayong gamitin ang utak nyo para hindi kayo mapahiya ng paulit-ulit saan man kayo pumunta." Nagalit sina Zhang at Chong sa mga sinabi niya. Sigaw ni Chong, "Paano mo kami nagawang insultuhan?" Nung moment na yon, lumitaw si Manager Lee at sumingit, "Anong nangyayari dito?" Tanong niya. Nagreklamo si Chong, "Nanggugulo tong lalaking to. Palabisan nyo na yan." Bumaling si Manager Lee kay Luan at sinabi, "Excuse me po, sir. Pwede ko po bang makita ang invitation card niyo?" Binigay ni Luo Chan ang card sa kanya at sinuri ito ni Manager Lee. Nagbago ang ekspresyon niya nang mapagtanto niyang genuine ito. Sinubukan pa rin ni Jiang na suruan si El Chan, inakusahan niya itong nagnakaw ng card. Mahigpit na sagot ni Manager Lee, "Authentic po ang card." Walang dahilan para magduda. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang bisita, si Grandpa, isang respetadong tao. Pagkakita kay Luan, sabi ni Grandpa, "Itong binatang ito ang bisita ko." "May problema ba?" Kinakabahang umutal si Manager Lee, "Hindi po, sir. Nagkaroon lang po ng misunderstanding. Hindi ko po alam na bisita niyo siya." Sumimangot si Grandpa at sinabing, "Mukhang nakalimutan mo na ang lugar mo." Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Nagpanik si Manager Lee at nagmakaawang patawad pero nanatiling seryoso si Grandpa. Bumaling kay Luo Chan si Grandpa at sinabing, "Tara na. Aasikasuhin na lang yan dito mamaya." Nakaupo sa taas at umiinom sina Jiang at Chong. Bulong ni Jiang,
Hindi ko akalain na may ganoong kalakas na koneksyon tong taga-baryong to. Sagot ni Chong, yung Master Chan, magaling ka ngayon. Syempre naman, binastos niya yung asawa ko. Hindi ko siya pwedeng palagpasin lang. Naudlot ang selebrasyon nila nang dumating ang tatay ni Jen at pinagalitan sila, anong ginagawa niyong dalawa? Narinig kong nag-imbita si Mr. Lu ng importanteng bisita ngayon. May in-offend ba kayo? Bago pa makasagot si Jiang, pumasok ang mga guard at inescort sila palabas ng building, itinapon sila sa likod. Sa labas, sinampal ng tatay ni Jiang si Jiang at tinanong, sino ang in-offend mo? Ilang taon na akong nasa syudad na to at hindi pa ako napahiya ng ganito. Utol ni Zhang, siya yung taga-baryong si Luan pero paano siya nagkaroon ng ganoong impluensya? Walang sense to. Sa loob ng bahay, nakita nating nagsimula na ang auction. Ipinahayag ng host, ang susunod na item ay narito na sa harap ng lahat. Iniisip ni Chan sa sarili niya, mukhang hindi lang art at antiques ang binibente ng auction house na to. Hindi ako naniniwalang may makabuluhang bagay para sa trabaho ko dito. Sabi ni Grandpa, Master Lu, maghintay ka muna ng kaunti. Siguradong may makakapukaw ng interes mo. Saka pala, may pupunta rin dito para specifically makipagkita sa'yo. Sagot ni Chan, walang problema, maghihintay ako. Iniisip niya, hindi ko akalain na tatawagan ako ni Lau dito nang walang dahilan. Kung walang motibo, hindi niya ako iimbitahin. Dagdag pa ni Grandpa, actually, yung taong darating, matagal na siyang nagtatrabaho sa akin, at least 10 years na. Hindi ko pa siya pinagdudahan kahit minsan sa buhay ko. Pero dahil sa nangyari sa tren, nabuksan ang mga mata ko. Kung hindi ko nalaman ang totoo tungkol sa litratong yon, hindi ko sana malalaman ang realidad ng taong ito hanggang ngayon. Nabubuhay ako sa kamangmangan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang tao at sinabing, pasensya na sa pagkahuli ko. Na-traffic ako. Ipinakilala ni Grandpa ang lalaki kay Chan at sinabing, siya to. Tumingin ang lalaki kay Chan at tinanong si Grandpa, sino to? Sagot ni Grandpa, bago kong kasama. Napakahusay niyang eksperto sa pagtukoy ng mga antigo kaya naisip kong magandang pagkakataon to para isama siya. Iniisip ng lalaki, balak ba ng matanda na gawing kapalit ko tong lalaking to bilang appraiser? Well, hindi ako papayag. Binate niya si Chan at sinabing, ikinalulugod kitang makilala. Kumpiyansang sagot ni Chan, huwag kang mag-alala. Nagtataka ang lalaki, bakit niya sinasabing huwag akong mag-alala? Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa matanda at tinitiis ko pa rin tong baguhan na to. Malaking bagay yon pero ang yabang niya sa harap ko. Baliwala na, tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng host sa mga bisita, ang susunod na item na isusubasta ay isang napakabihirang piraso, isang bronze sword mula sa Shou Dynasty. Sigurado akong marami sa inyo ang pamilyar na sa historical significance nito. Komento ng lalaki, mukhang kahanga-hanga ang item na to. Sobrang hirap makakuha ng ganitong mga bihirang item sa regular market. Bukod pa doon, hindi masyadong mataas ang starting price. Kung makukuha natin to sa bidding, magiging mahalagang dagdag to sa atin. Sumingit si Chan, sandali lang. May mali sa espada na yan. Sabi ni Master F, Little brother, maraming taon na akong appraiser. Sa tingin ko baka hindi mo masyadong naiintindihan to pero tinitiyak ko sa'yo na thoroughly verified na ang item na to. Wala kang dapat ipag-alala. Talagang hindi to peke. Iginiit ni Chan, sinasabi ko sa inyo, peke yang espada na yan. Naiiritang sagot ni Master Phi, paano ka nakakagawa ng ganyang walang basehang pahayag? Kapag sinabi kong totoo to, totoo to. Walang paraan na maging peke to. Iniisip ni Shuang, bakit parang nakita ko na tong item na to dati? May iba sigurong kumilos ng ganito rin dito. Hinarap ni Master Phi si Chan. Talaga bang may kakayahan kang tukuyin kung peke to? Alam mo ba kung ilang taon na akong may karanasan sa larangang ito? Sagot ni Chan, walang kwenta ang karanasan mo. Wala nang saysay ang pagtatalo. Hayaan nyo munang manalo si Litten sa bid, tapos ipa-appraise ng profesional tong item na to. Yun ang tatapos sa diskusyong to ng tuluyan. Lalabas din ang katotohanan. Sabi ni Master Fight, alam kong buo ang tiwala sa akin ni Mr. Ye. Hindi niya to ipapa-appraise sa iba. Kahit ipasuri mo yan, wala kang makikitang mas mahusay pa sa akin.
Number 1 appraiser ako sa Tongshu. Hindi ko na nga kailangan pang suriin ang isang item para malaman kung totoo o peke. Sabi ni Grandpa kay Shuang, simulan na nating magbid sa item na to. Mr. Lu, huwag mo sanang masamain to. Buo ang tiwala ko sa iyo pero alam ko rin na hindi pa nagkakamali si Master Fai sa pag-verify ng mga item. Iniisip ni Fai Tang sa sarili niya, anong inaasahan ng batang to? Na kaya niya akong kalabanan. Mas matagal na akong nagtatrabaho kay Mr. Ye kaysa sa buhay ng batang to. Walang paraan na makakasira siya sa relasyon namin. Sabi ng announcer, ang kasalukuyang bid para sa bronze sword ay 3 milyon. May gustong magbid pa ba? Itinaas ni H. Shuang ang kanyang kamay at ipinahayag, 5 milyon. Tanong ng host, may gustong humigit pa sa 5 milyon. Nagbulungan ang crowd, mukhang nakuha na ni Mr. Ye ang espadang to. Walang sino man dito ang mga ngahas na makipagbid sa kanya. Sa huli, naibenta ang espada sa pamilya I sa halagang 5 milyon. Sabi ni Master Fang, nagsagawa ako ng malalimang research tungkol sa Xe Dynasty. Sa isang tingin lang, matutukoy ko kung totoo o peke ang isang espada. Itong espada na to ay isang pambihirang kayamanan, dating ginamit ng mga noble noong panahong yun. Dagdag pa niya, buti na lang at may pondo si Mr. Ye para sa mga bihirang item, kung hindi dahil sa batang to, baka nawala sa inyo ang isang pambihirang pirasong ito. Ang makakuha ng ganito kabihirang bagay sa ganoong kababang presyo ay talagang swerte. Binaliwala ni Chan ang mga komento ni Fang at nag-focus sa espada. Naiiritang sabi ni Fang, makinig ka, bata. Naging magalang lang ako dahil kay Mr. Ye pero hindi mo man lang pinahalagahan ang kabaitan ko. Pinupukaw mo ang galit ko. Sa sandaling iyon, may bamulong kay Grandpa. Sabi ni Grandpa, tingnan mo, hindi na kailangan ng lahat ng away na to. Master Fai, marami ka nang ibinahagi tungkol sa sarili mo dito. Malaki ang tiwala ko sa iyo noon. May maipapaliwanag ka ba sa akin? Malinaw na nakasaad sa certificate na to na peke ang espada. May sagot ka ba dito? Gulat na sagot ni Fai Tang, Miss Ye, paano pong nangyari yan? Wala akong alam tungkol dito. Lahat ng item na pumapasok sa auction, maingat na bind verify. Hanggang ngayon, walang peking item ang nakalusot. Hindi ko alam kung paano to nangyari. Sumingit si Shuang, ito mismo ang nangyayari kapag niloloko mo ang grandpa ko sa pagbili ng mga peking item. Alam mong buo ang tiwala niya sa iyo at hindi niya na ini-double check ang mga sinasabi mo. Depensibong sabi ni Fang, tumigil ka sa pagkakalat ng walang basehang akusasyon tungkol sa akin, young miss. Anong mapapala ko sa paggawa ng ganitong bagay? Matalim na sagot ni Shuang, marami ka nang napala. Kaya mo to ginagawa. Hindi lang tong klaseng to kundi pati na rin yung painting na kinumbinsi mo siyang bilhin noong nakaraan. Ipinasuri ko ang pareho. Alam mo ba ang natuklasan ko? Parehong item ay inilagay mo sa auction house. Sinuhulan mo ang appraiser para isama ang dalawang peking item sa auction, niloloko ang grandpa ko sa pagbili nito. Patuloy niya, panagutan mo ang mga ginawa mo o ipapatawag ko yung appraiser dito sa loob ng 2 segundo. Tapos lalabas ang katotohanan. Pero masisira ang reputasyon mo. Nang marinig yon, bumagsak si Faiten sa kanyang mga tuhod at nagmakaawa, Miss Ye, please, hayaan niyo akong magpaliwanag. Napilitan lang akong gawin to dahil sa mga pangyayari. Kailangan ko ang pera. Pinutol siya ni Swan, tumigil ka sa mga dramatikong dahilan mo. Wala ka noon pero binigyan ka ng grandpa ko ng 12 tindahan sa prime market locations. 6 sa mga tindahang yun ay thriving businesses at 6 ay antiques. Ang rento pa lang sa isang tindahan ay sapat na para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Sa lahat ng kita mong yan, anong urgent need ang posibleng nagtulak sa'yo? Huwag mo nang subukang isisi yan sa medical expenses. Sasagutin yun ng grandpa ko nang walang pag-aatubili. Tinakpan ni Fang ang mukha niya gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, pasensya na po pero hindi ko po pwedeng ibunyag ang dahilan. Galit na sabi ni Grandpa. Dalhan niyo ang masamang to palayo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya. Agad na inescort ng mga guard si Fang palabas ng auction hall. Humingi ng tawad si Grandpa, Master Lu, labis akong humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari dito ngayon. Sagot ni Chan, hindi,
Okay lang. Naiintindihan ko kung gaano kasakit kapag pinagtaksilan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Nakakatakot na pakiramdam. Alam ko dahil napagdaanan ko na rin yan. Sabi ni Shuang, Grandpa, 10 taon siyang nagtrabaho sa inyo at hindi niyo siya tinrato ng hindi patas. Itinuring niyo pa nga siyang parang kapatid. Paano niya nagawang gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay sa inyo? Malungkot ang mga mata ni Grandpa, matagal ko nang kilala si Fang. Hindi niya gagawin ang ganitong bagay para lang sa pera. May humasok siguro sa kanya para gawin to. Pero sino sa Tang City ang may matinding galit sa akin para itulak siyang pagtaksilan ako? Kaaway ko kaya to noon. Pakiramdam ko, kung mahaharap tayo sa isa pang problema, baka kailanganin na naman natin ang tulong ni Mr. L. Iniisip ni Chan sa sarili niya, ngayon ko lang naintindihan kung bakit sobrang magalang sa akin si Mr. Y. Ipinahayag ng host, mga ginoo at ginang, ang ating huling item sa auction ay isang napaka-espesyal. Pakiusap, tingnan nyo ng mabuti. Ito ay isang 120,000 square meter na lupa sa Pangwong. Ang starting bid para sa property na to ay 1,000,000 yuan. Iniisip ni Jane, Pangwong. Bakit parang pamilyar ang pangalang yan? Sabi ni Shuang, Teacher, interesado ka ba dito? Noong unang panahon, ang mga lupain ng Pangwong ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong yuan pero sa kasamaang palad, naging isang desolated ruin na ito ngayon. Tanong ni Chan, anong nangyari dito? Paliwanag ni Xuan, 3 arkitekto ang namatay doon. Sa loob ng 6 na araw, tuloy-tuloy ang trabaho pero sa ika-7 araw, laging may isang arkitekto ang namamatay. Hindi lang mga arkitekto, maraming manggagawa rin ang nawalan ng buhay doon. Sa loob ng 1 taon, mahigit 50 manggagawa at propesyonal ang namatay sa misteryosong paraan. Iniwan ang lupain na yon at nagsimula ang mga chismis. May nagsasabing kinukulam ito, ang iba naman ay naniniwalang haunted. Wala nang nangangahas na mag-invest dito kahit na prime location ito. Interesado si Chan, so bakit ito isinusubaste ngayon? Sagot ni Shuang, siguro wala nang nakikitang halaga ang may-ari sa paghawak nito. At sinusubukang mabawi ang ilan sa mga lugi. Kung walang magbibid dito, mananatiling bakante ang lupa at patuloy na mauubos ang pera para sa maintenance at buwis. Iniisip ni Chan sa sarili niya, isang sinumpang lupa o marahil isang oportunidad na nababalot sa misteryo. Alin man dito, dapat ko itong imbestigahan pa. Nagsimula ang bidding. Sabi ng host, 1,000,000 yuan. May magbibid ba? Nanatiling tahimik ang silid. May ilan na. Nagbubulungan, at ubiling isipin man lang ang lupa. Nagpumilit ang host, wala pa ring bid. Tandaan nyo, mga ginoo at ginang, prime location ito. Huwag nyo itong palampasin. Itinaas ni Chan ang kanyang kamay, 1,000,000 yuan. Nagulat ang crowd. Tumingin sa kanya si Shuang nang may pag-aalala, Teacher, sigurado ka ba dito? Madilim ang kasaysayan ng lupang yan. Kalmadong sagot ni Chan, Shuan, minsan, ang pinakamalaking gantimpala ay nasa likod ng pinakamalaking panganib. Sold kay Mr. Lu sa halagang 2,000,000 yuan. Umiling si Shuang, Teacher, henyo ka ba o baliw? Ngumiti si Chan, tingnan natin kung alin. Nang matapos ang auction, bago umalis, pinigilan siya ni Grandpa, Mr. Lu, muli akong nagpapasalamat sa tulong mo ngayon. Pero ngayon, kailangan kong itanong, bakit ka nagbid sa lupang yon? Ano ang nakikita mo roon? Sagot ni Chan, Mr. Ye, bawat piraso ng lupa ay may kwento. Hindi pa tapos ang kwento ng Pangwong. Pupunta ako sa Pangwong Forest para sa maikling pagbisita. Habang papunta, iniisip ni Luan, medyo malapit lang tong lugar na to sa syudad. Base sa lokasyon nito, hindi ko maintindihan kung paanong bumaba ng ganoon ang presyo nito. Pero dahil lang yon sa ilang kakaibang kwento kaya walang nakatira dito. Wala ni isang tao sa paligid ng lugar na to. Pero kailangan kong makita mismo kung anong klaseng sumpa ang bumabalot sa lugar na to. Pagpasok ni Luo Chan sa Pangwong Forest, labis siyang nagulat. Napansin niya ang isang mapanganib na demonic aura na bumabalot sa kagubatan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nilinis ni El Chan ang daan sa likod niya at sinabing, hindi ko akalaing magkakaroon ng ganito kataas na energy ang lugar na to, lalo na't kalagitnaan pa lang ng hapon.
Karaniwang mas lumalakas ang energy sa ganitong oras pero ang average energy dito ay sobrang intense na. Kung ganito kalakas sa araw, walang dad ang sobra-sobra to sa gabi. Nagiging sobrang interesado na ako dito. Tumingin-tingin siya sa paligid at napansin ang isang lumang gusali. Ang kahanga-hanga talaga ng gusaling to, iniisip niya. Mahusay ang ginawa ng mga sinaunang arkitekto. Halos tapos na ang pangunahing istruktura. Siguradong malaking halaga ang ginastos sa pagpapatayo nito. Gayunpaman, may kakaiba siyang nararamdaman dito. Bahagyang nakahilig ang gusali sa silangan, kahawig ng nakayukong ulo ng isang dragon, habang ang landas patungo sa kanluran ay diretso. Dinisenyo ang gusali sa paraang hinaharangan ang daloy ng hangin, kaya halos imposible itong makapasok. Nakikita kong nilikha ang istrukturang ito para bitagin ang masamang energy. Malinaw na nakatago sa likod ng gusaling ito ang madidilim na motibo ng ilang tao. Marami ang nagbayad ng presyo para sa mga pagkakamali ng tao dito, patuloy niya. Dahil ako na ang may-ari ng lugar na to, kailangan kong magsikap para linisin ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matandang babae, nagmamakaawa, anak, pakiusap, huminto ka na dyan at huwag ka nang tumuloy. Sobrang delikado ng gusaling to. Bilang isang lola, pinapayuhan kita, hindi ito ligtas dito. Umalis ka na ngayon at mas magiging masaya ka. Kung papasok ka, baka hindi ka na makakalabas pa. Napansin ni Loa na ang babae ay may earthbound spirit pero hindi masama, kaya hindi nag-trigger ang Emperor script niya ng anumang babala. Patuloy ang lola, tingnan mo, anak, mayroon akong ibibigay sa'yo. Itong blueprint na to ay iniwan ng anak kong nagtrabaho bilang laborer sa gusaling to bago siya pumanaw. Kung sakaling mawala ka sa loob, tutulungan ka nitong hanapin ang daan palabas. Habang sinusuri ni Loan ang blueprint, napagtanto niyang ito ang site plan ng proyekto pero nang tumangala siya, nawala na ang lola. Nag-iisip ng malakas, sabi niya, at least ngayon mayroon na akong gabay para mapuntahan ang lugar na to. Pagpasok sa unang palapag, maraming masasamang espiritu ang nagsimulang lumitaw. Bulong ni Loan, inaasahan ko na to. Sobrang mali ang aura dito. Nagtipon dito ang bawat uri ng malevolent spirit. Base sa disenyo, ang layunin ng gusaling to ay para bitagin ang mga espiritong ito. Ang energy ng siyam na masasamang espiritu ay naipon at maging ang kapangyarihan ng langit ay pinipigilan dito. Ang mga minor spirit na to, nang ahas pang hamanin ako. Habang naghahanda si Luo Chan na kumilos, isang boses ang sumingit, ibaba mo ang mga kamay mo. Sigaw ng isang pulis, hoy, tumalikod ka. Iniisip ni Luan, mukhang komplikado na to. Demand ng pulang buhok na pulis, sino ka? Bakit hindi mo ibinaba ang mga kamay mo nang sabihan ka namin? Binaliwala sila ni Luo Chan at nanatiling tahimik, na lalong nagpainit ng ulo ng mga pulis. Anong ginagawa mo sa mga kamay mong nakataas? Sigaw nila, bibilang ako hanggang 3, kapag hindi ka sumagot, babarilan kita. Babala ng pulang buhok na pulis. Bago pa niya matapos ang bilang, bumaril ang isa pang pulis ng babala na halos tumama kay Luan. Ang tandang to, muntik nang makapatay ng tao. Iniisip ni Luan habang pinapanood ang bala na dumaan malapit sa kanyang ulo. Pinagalitan ng pulang buhok na pulis ang kanyang subordinate, anong ginagawa mo? Paano kung tumama yan sa kanya? Sagot ng subordinate, Kapitan, binaliwala niya ang utos niyo kaya bumunot ako ng babala. Bulyo niya, mula ngayon, tumahimik ka at huwag kang gagawa ng kahit anong pabigla-bigla. Sumingit ang isa pang pulis, alam mo ba ang ginagawa mo, bata? Maraming tao ang nawalan ng buhay sa lugar na to kamakailan, kaya isinara to. Bawal ang mga sibilyan dito. Kailangan mong umalis. Pinag-isipan ni Luan, may sapat pa akong kapangyarihan para turuan ang 3 to ng leksyon, pero paano ko haharapin ang masasamang espiritu mamaya? Saka, hindi naman masama ang mga taong to, ginagawa lang nila ang trabaho nila. Hindi tama na labanan ang mga awtoridad. Sige, gagawin ko ang nararapat sa sitwasyon. Pagpapasya ni Luan. Iniisip ng kapitan habang pinagmamasdan si Luan, mukhang kasing edad ko lang tong lalaking to. Matagal na kaming nakatutok ng baril sa kanya at isa na sa amin ang nakapagpaputok na, pero walang bakas ng takot sa mukha niya. Sobrang kalmado niyang nakatayo, sabi ng isa pang pulis, hoy bata, magsalita ka o babarilan ka namin.
Sagot ni Loan, hindi nyo kailangang mag-alala. Interesado lang talaga ako sa mga paranormal activities. Pumunta ako rito para kumuha ng ilang kahanga-hangang video, yun lang. Tumaas ang kilay ng pulis sa likod niya, mga video. Akala mo ba tanga kami? Sigurado akong ikaw ang pumatay sa lahat ng mga namatay sa Panlong District. Ang mga kriminal na katulad mo, lagi silang bumabalik sa pinangyarihan ng krimen.